enlighten us, attorney, kasi kahapon sinasabi may mga events, yung tupad, yung pamimigay ng bigas, Opo, etc. Kinlaro naman po opo. ni Ginoong Escudero na hindi ginamit yung pera para doon sa pamimigay ng bigas, di po ba, no? Etc. Right? Tama po, Okay, okay. tama po, tama po. At ang sinabi ay ito ay para doon sa intelligence gathering, right? Sa safety. Tama po. Safety. Okay, sige. Tama po. Ang hindi ko ho maintindihan ng lubos, ano ba ang kinalaman o mandato ng DepEd para sa ganyang uri ho ng operasyon, intelligence? At ano ho ang mandato ng OVP para ho sa confidential information gathering? Eh, OVP siya eh. Hindi naman siya, alam niyo ho, yun, intelligence community. Bakit po may ganung papel sa buhay ng mga Pilipino ang OVP at saka DepEd? Opo. Siguro in broad strokes na lang po para we don't delve into the merit. Pagdating po sa OVP, ang naging programa nila as was presented na during pinakita yung kanilang physical and financial plan is for the safe implementation of their program. Mm-mm. So, ibig sabihin, hindi ginastos yung pera para sa mismong programa, Mm-mm. pero ginastos yung pera para nang sa ganun, targeted yung mga programa at safe yung implementation. So, kasi syempre sa mga lugar na pinupuntahan ng OVP para ma-implement ang kanilang mga programa, hindi natin mayatubili na may mga risk dyan, no? At sometimes may mga kumbaga elementong hindi maganda na gustong gumawa ng gulo sa mga ganyang lugar. So yan po yung naging basihan, no, ng OVP. Pagdating naman po sa DepEd, factual lang din po tayo kasi I don't want to go into defenses. But as you know, Manong Ted, even when I was in DepEd and nag-uusap tayo, marami pong problema yung DepEd. Kung naalala nyo, nagkaroon ng barilan sa Masbate. No, nagkaroon ng enkwentro sa Masbate sa labas mismo ng ating paaralan. Meron din po tayong mga issues ng recruitment sa ating mga schools ng ilang mga grupo. So yan po ang naging basihan ng DepEd noon, and ang sinasabi ko po ay base lang din sa aking experience at base sa mga information na binigay sa akin bilang spokesperson on how to address these issues nung tinatanong ako noon. Ayan po ang naging mga kumbaga, basihan kung bakit humingi ng confidential funds ng DepEd noong mga panahon na yun. Okay, sige. Ihiwalay natin OVP and DepEd. Sa OVP kaninyo, para masiguro na kapag nagpapatupad na ng mga programa, lalo na ho siguro yung mga tulong na ginagawa po ng tanggapan ni Vice Presidente sa mga kanayunan, na masiguro na safe yung lugar at walang anumang pong disturbance doon o banta sa seguridad. So, yun po ang purpose. Pero alam naman po natin na ang una, 200 nga mahigit ang kanya sinasabing enforcement ng kanyang seguridad. Ganong karami ang sinasabi pong nagtatanggol sa kaligtasan ng Vice Presidente. And ano pa ho ang silbi nung mga nandoon na AFP, PMP, NICA, etc. na kinakailangan pang gumasta ang OVP ng ilang daang milyong piso para lang masiguro na wala po manggugulo doon sa pupuntahan ng Vice Presidente? Opo, Manong Ted, yung kailangan nating iklaro yan. Hindi lang security po ng Vice President yung pinanggagamitan ng ganyang confidential funds. It's actually a lesser parang kind of aspect of it. It's really the programs itself. Kung magpapalabas ka ng programa, dapat dun sa targeted areas, di ba? Dun sa nangangailangan. And to be able to identify targeted areas, meaning areas kung saan merong mga recruitment, kung saan naghihikahos yung mga tao at naiengganyo dito sa mga recruitment activities, doon dapat tinatarget yung mga kumbaga programa ng OVP na makakatulong. So it's really more for that, no? It's not just merely security ng VP. I think mababaw naman po kung security lang ng VP yung pag-uusapan natin. It's really on the programs po talaga. Of course, I'm not saying kayo yung mababaw, Manong Ted. What I'm saying is, ina-explain natin sa tao na mababaw naman kung security lang ng Vice President yan. But ang hirap lang magsalita sa ngayon, Manong Ted. I hope you understand. Yes, we Pero know, at least I hope I can give you a glimpse of ano at least, no, yung ang pinanggagalingan ng OVP ng mga panahon na yun. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph.
At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.